Hebreo? Kahal. Ano ang ibig sabihin ng kahal? Bahay. So, therefore, yung Iglesia ni Cristo, kung i-translate natin sa Tagalog ay bahay ni Cristo. Pangalan ba yan, bahay ni Cristo? So, ibig sabihin, okay, may tanong ko. So, ibig sabihin, yung Katoliko, Iglesia, Katoliko, bahay ng Katoliko? Ano ba yun? Tama ba? Bakit ginawa Dinagdag ko mong bahay sa'yo yung may sinasabi mo. Katoliko? Hindi kami nagdadala ng pangalang bahay ni Cristo. Kayo yung nagdadala ng ganyan, bahay ni Cristo. Pangalan yan. Kasi, How dare you? tingnan mo ha. Kasi di ba yung iglesia katawan? So yung ulo si Kristo. So iglesia katawan, kaya naging iglesia ni Kristo kasi si Kristo ang ulo, yung katawan iglesia. Ngayon, ang nangyari sa Katoliko, iglesia lang, katawan lang. Wala yung Kristo. Hindi pala si Kristo ang ulo ninyo kasi tinanggalan nyo ng Kristo yung iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ang ulo ninyo yung Romano. Diba? Ulit ang tanong. Ang iglesia sa tinatawag nating Hebreo ay tumutukoy sa bahay. Ngayon, papalitan natin, bahay ni Kristo. Pangalan ba yan, Aya? Eto nga. Sagutin mo, salubungin mo eh. Ito nga. Wala akong pakialam sa Greek na Wala yan. ka talaga, wala. Diba, sabi mo, Tiki-o. yung iglesia, sabi mo bahay, diba? Doon sa Greek, bahay ba? Tama, Baal, bahay. Ngayon, bahay ni Kristo, parang sinasabi mo. Iglesia, ibig sabihin, yung iglesia kasi, ibig sabihin, sa Roman 16:16, ecclesiasma, ibig sabihin congregation. Yung iglesia naman, sa rooted yan sa Hebrew, ang Hebrew word niyan ay kahal. Ngayon, ang kahal is referring to bahay. So ngayon, ang tanong Aya, yung bahay ni Kristo, proper name ba yan? Kasi kung bahay ni Kristo, halimbawa lang sabi mo yung sa Greek, yung iglesia bahay, di ba? Bahay, tama ba? Ulitin ko, yung iglesia sa Hebrew ay bahay or kahal. House ba house? Kahal. Ngayon, ang kahal, Aya, it refers to bahay. Ngayon, yung bahay ni Kristo, ang tanong dyan, proper name ba yan? Okay, ito, wait. Kung yung bahay sa Hebrew ay lalabas dyan, bahay ni Kristo, di ba? So, kung yan pala, walang problema kasi kung iglesia ni Kristo, sabi mo bahay ni Kristo, ang tanong, di tunay pa rin kami. Kung yun ang kahulugan ng ng Greek yung ng Hebrew yung bahay. Isabi mo pangalan ni Kristo. Ngayon pala, bahay ni Kristo. Pangalan ba yan? Sabi mo kasi sa Hebrew kasi sinalin mo, di ba? Sinalin mo. So ngayon, kung sasakyan kita dyan na bahay ni Kristo ang lalabas niyan, tama pa rin kami. Kasi kesa naman sa inyo, lalabas sa inyo, kung yung iglesia bahay ng Romano, ay mas mahirap yun. Kami at least bahay ni Kristo, kayo bahay ng Romano. Paano bahay. Bahay. Ano ka pa rin, di ba? Ano ka pa rin? Nakakristo pa rin. Hindi, kasi ang argumento ay, sabi nyo kasi, proper name yan. Ibig sabihin, hindi siya common name. Proper name. So, proper name ba yan na sabihin bahay ni Kristo? So, alam mo, kahit ano pang gamitin mo, kahit common noun, proper noun, kahit anong noun pa yung gamitin mo, basta ang nakalagay iglesia ni Kristo, wala ka na magagawa. May magagawa ka ba? Kung mo yung Katolik, kasi wala sa Biblia yan. Yung iglesia ni Kristo, nasa Biblia. So, sa atin pa, Aya. Kasi wala sa Biblia yan. Yung iglesia ni Kristo, nasa Biblia. Sa atin, Aya, pag sabihin natin bahay ni Aya, huwag mong sabihin pangalan ng bahay mo, Aya. Ako ang pangalan ng bahay ko, Aya. Anong problema? So, yung bahay na yan, ang pangalan niya, Kristo. Bahay ko yun eh. Pwede tawagin bahay ko. Tindahan ni Aya, akin yun. O, siyempre, natawagin ni Aya, akin yun. Possessive, hindi siya proper name, possessive name. O, kung iglesia ni Kristo, o kay Kristo yung iglesia, kay Kristo. So, possessive, hindi siya proper name, possessive. So, ngayon, anong problema? Ano ba problema mo?
ano nga, kahit ano nga noun yan sabihin mo, Iglesia ni Cristo pa rin yan. Kahit Possessive nga ni. ikot-ikutin, alam mo nga, Jordex, kahit ikot-ikutin mo yan, lahat ng noun gamitin mo, Iglesia ni Cristo pa rin ang nakasulat sa Bible. Wala kang magagawa. Ang itinayo ni Cristo ay Iglesia. Alam mo kung bakit kayo nagaganyan-ganyan? Kasi ang laki ng problema nyo, kasi yung religion nyo wala sa Bible. At hindi yan itinayo ni Cristo, kaya yun ang pagiging problema nyo. Possessive nga ni. So, ibig sabihin, pagmamayari ni Kristo yung tinatawag nating iglesia. Kristo. Pagmamayari So, ni ngayon, Cristo. huwag mong sabihin, pagmamayari ni Kristo, yan yung pangalan niya. Pag-ari niya, siyempre. Iglesia ni Cristo, pag-ari niya. Kay Cristo yun eh, kanino pa? So, pangalan Kaya yun. nga naman So, pag-ari pangalan ni Cristo, yun. tapos pangalan ni Jordex. So, pangalan yun. Pagmamayari ni Aya, yan yung pangalan ng tindahan mo? Alam mo ha, eto nga, itinayo nga ni Cristo. Kahit ano pa sabihin mong pangalan niya, kahit anong noun pa yan sabihin mo. talaga kita, Aya ba? Ito ha, Mangulangot na lang ako, be. Mangulangot ako, be. Bahala ka dyan. naipit ka talaga sa akin, Jordex. Hindi ka talaga lulusot yung sabihin mong hindi Iglesia ni Cristo, hindi ka talaga lulusot sa akin. Mulangot na lang ako, be. Bahala ka dyan. Yung iglesia niyo to. Thank you Kuya Jordex, thank you Kuya Biurista, Kuya Aya, sa inyong lahat. Sa inyong likas. Ipaubaya mo na sa amin to si Aya. Ako yung bubukbog. Napakasandit na ako sa bahay. Babae, good night. Bubugin ko to si Aya. Ako bahala dito. Papaaminin natin to si Aya. Napakabilis umamin ni Aya. Ito nga, gumamit ka na ng proper noun, gumamit ka na ng possessive noun. Kahit anong noun pa yung sabihin mo, ang nakasulat sa Biblia ay Iglesia ni Cristo. Ang itinayo ni Cristo ay Iglesia, kanyang Iglesia, akin, sabi niya. So, alam nga namang ipangalan niya, Iglesia ni Jordex. Ang nagtayo si Cristo. Ano ba naman yan, Jordex? So, bali dito, bigyan kita sample. Pupunta ako sa Security Exchange Commission. Magpaparehistro ako. Ano ang pangalan ng ipapatayo mo? Bahay ni Cristo. O bahay ko, bakit? Bahay ni Aya, ano problema? Kung ipapatayo ko yung bahay ni Aya, ano problema? May problema ba doon? Alam nga naman bahay ko, tapos pangalan ni Jordex, bahay ni Jordex. Hindi ako papayag. Kita mo na yung mali, Aya. Diba? Mali talaga, Aya. Huwag mong ipilit pa. Tama talaga ang Katoliko. Walang katuloy sa Bible. Huwag mo na ipilit kung ano yung Wala nasusunod. nga ni. Wala nga ni. Hindi siya rehistrado. Wala nga ni. Kasi hindi siya rehistrado. Tignan mo ha, ito lang ha, ito to. Sabi kasi, ayun, sabi sa comment section ha, sabi ni John Michael, yung iglesia daw ni Cristo ay iglesia ni Felix Manalo, di ba? Sabi niya. So ngayon, yung iglesia ni Cristo, 1914, kami talaga yung tunay na iglesia ni Cristo. Bakit? Kasi kung tunay talaga yung Catholic na iglesia ni Cristo, bakit kailangan Catholic ang ipangalan nyo sa religion nyo? Bakit kailangan Roman Catholic ang ipangalan ni Constantine o sino man yan o si Ignacio man yan? Sa Katoliko, may nakasulat ng ang itatayo ni Cristo, iglesia ni Cristo. Bakit pinalitan niya pa ng Roman? Nilagyan pa ng Roman, malupit talaga. Mas inuna pa yung bansa. Mas inuna pa yung bansa kaysa pangalan ni Cristo. Uy, pagalitan mo yan si Constantine, bakit inuna niya pa yung pangalan ng bansang Roman kaysa sa kay Cristo, tinanggal niya yung Cristo? Pinag-usapan na natin yan. Pangalan ba yan yung possessive name? Ang point nga dito, kahit na anong name pa yun nga ang itinayo ni Cristo, bakit tinanggal? Ba't tinanggal niyo yung Cristo? Ba't pinangalan niyo yung Roman? Yung bansang Roman? Kung naintindihan ng kasalanan niya ni Constantine. ng Security Exchange Commission yung tinatawag na Church of Christ, pag nirehistro niyo yan, tatawanan kayo. Kasi hindi naintindihan ng Security Exchange Commission yan, kaya hindi Ano tatawanan? pinayagan. Samantalang nakarehistro na kami, paano mo sasabihin? Paano ka Kaya nga tatawanan? Nakarehistro na nga. Hindi kami tinawanan, kasi- nakarehistro na. Kasi hindi nila alam ibig sabihin ng Church of Christ, kaya hindi kayo tinawanan. Ay, sus, mas marunong ka pa sa marunong ka pa. Sek. No, subukan mo nga eh. Ikaw sa sek. Ikaw tumalit dapat sa sek. Magparehistro ka nga, tapos itagalog mo yung Church of Christ. Magparehistro ako, bahay ni Cristo. Ay, alam nga naman ipangalan ko sa bahay ni Aya. Okay lang. Alam nga naman bahay ni Jordex, bahay ko yun.
Siyempre mag-isip ka na maganda. Siyempre mag-isip ka na maganda. Ganito, bigyan kita ng proper name. Ito, may tanong. Nike. Yan, Nike. Kasi Proper proper name. noun, na, ikaw na rin nagsabi na proper noun, hindi pwedeng gamitin yung iglesia ni